Anong party? Alam niyo naman na may anak ako at wala akong mapag-iiwanan sa kanya. Napakamot si Azel sa kanyang noo habang sinasabi yun sa kanyang mga kaibigan. Minsan nga lang tayong lumalabas, girl. At saka ano ka ba? Pwede mo namang dalhin si Baby Ariana sa party. Sigurado akong mag-e-enjoy rin ang bata doon. Sabi naman sa kanya na kanyang kaibigan na si Jam kaya naman ay kumunot ang noo niya. Sira ulo ka ba? 5 years old pa lang yung anak ko. Tapos mapupuntahin mo sa isang party na puro adult ang naroon? Natawa ng bahagya ang mga kaibigan niya kaya naman ay tinaasan niya ng mga kilay ang mga ito. Who says adult party yon? Birthday party yon ng kaibigan ng boyfriend ko at kilala ka rin na magpa-birthday. Siya pa nga nagsabi na isama ka para gawin ka ring partner ng isang kaibigan niya. Bago pa makapagreklamo si Azel ay nagsalita na naman ang isa niyang kaibigan. Required na may partner, hindi namin alam ang pakulo ng birthday boy. Mas lalo niyo lang akong binibigyan ng dahilan para hindi sumabay sa party na yan. Umira pa si Azel at tiningnan ang kwarto ng kanyang anak. Kasalukuyan kasi siyang nasa kanyang kondo at pinuntahan pa talaga siya ng kanyang mga kaibigan upang imbitahin. Alam mo, kaya rin boring ang buhay mo kasi wala kang boyfriend. Panahon na talaga para maganap ka. Sabi sa kanya ni Jam kaya naman ay umirap siya ulit. Mas pipiliin ko pang ibigay sa anak ko ang buong atensyon ko kaysa ang maghanap ng lalaki. Sagot ni Azal sa kaibigan. Ang dalawang kaibigan niya naman ay nagtitinginan. Azzy, kailangan mo rin ng katuwang sa pag-alaga kay Ariana. Hindi lang naman sa kanya umiikot ang mundo mo eh. Di ba nagtatrabaho ka rin? Huwag mo nga yan na masasani na lang sa Ariana sa cycle ng buhay niya. Kailangan niya rin ng pagmamahal ng isang ama. Napatitig si Azal sa kanyang kaibigan at ngumisi. 5 taon ko nang kasama ang anak ko at ako rin ang nagpalaki sa kanya. Mahirap pero kinaya ko. Wala naman kayong narinig na reklamo mula sa akin, di ba? Natigilan ng kanyang mga kaibigan at napatingin sa gilid kaya naman ay napatingin si Azal sa gilid at nakitang naroon ang kanyang anak. Halata sa mata nito nakakagising pa. Baby, bakit ka nagising? Tanong niya sa kanyang anak kaya naman ay ngumuso ito. I heard po kasi na pupunta po ikaw sa birthday party, Mama. Can I come, Mama? Tanong ng kanyang anak, kaya naman ay palihim niyang tiningnan ng masama ang kanyang mga kaibigan na gumitilang na maganda. Pero anak, hindi ka naman pwede doon. Sabi niya sa kanyang anak na mas ngumuso lang. Hindi rin ito makatingin sa kanya ng maayos. Pero Mama, gusto ko po pumunta ng party po. Pangungulit pa nito kaya naman ay napabuntong hininga siya. Ariana? Pagbabanta niya pa kaya naman ay napatingin ang bata sa kamay at nilalaro ito na para bang nagsusumamo sa kanya. Payagan mo na kasi. Hindi naman siguro yan iiyak doon since 5 years old naman na. Pabulong na sabi ng kanyang kaibigan. Alam nyo, kasalanan nyo to eh. Natawa lang ang dalawa niyang kaibigan sa bulong niya at hinila ng mahina ang kanyang anak. Promise po, hindi po ako magpapasaway doon. Mahinang sabi nito kaya naman ay niyakap ito ni Azal ngunit nanatili pa rin ang masamang titig niya sa mga kaibigan. Oo na po, baby. Ha? Basta, hindi iiyak kapag nandun na, okay? Mama will get mad. Sabi niya sa anak kaya naman ay labis ang saya na naramdaman ng bata. Ang kanyang mga kaibigan naman din ay mahina pang nag-appear. Sige na bro, 5 taon ka rin na palagi nasa kumpanya nyo lang ang atensyon. Enjoy mo naman ang buhay mo kahit sa birthday ko lang. Napabuntong hininga si Drake habang tinitignan ang cellphone niya na nasa mesa. Tinawagan kasi siya ng kanyang kaibigan. Alam mo naman kung gaano ako kabisi at hindi ko maiwan-iwan ang kumpanya. Sabi ni Drake sa kaibigan kaya naman ay natawa ito. Bro, kahit isang gabi lang. Gabi naman ang party ko eh. Huwag mo sabihin nagtatrabaho ka pa rin sa gabi. Tanong ng kanyang kaibigan kaya naman ay wala siyang ibang maisip na idahilan, sadyang mapilit lang ang kanyang kaibigan. Fine. Nasabi niya na lang at ibinaba ang tawag. Napailing-iling naman siya at ibinalik na lang ang atensyon sa trabaho. Mama, masaya po ba sa party? Tanong ng anak ni Azel. Napatingin naman siya sa anak niyang napakaganda ngayon.
Naka-pink dress ito at talaga namang maayos ang pagtalinta sa buhok nito. Madaming puwet siguro doon, baby. Birthday party eh. Sagot niya naman sa kanyang anak na nakanguso lang at nakatingin sa kanya. Kasalukuyan naman siya ngayong nag-aayos ng sarili dahil alam niyang maya-maya ay dadating na ang kanyang kaibigan na siyang susundo sa kanya. Mama, gusto ko po ng ice cream. Sabi ng kanyang anak kaya naman ay tumango si Azel. Of course anak, kapag naroon na tayo manghihingi tayo ng ice cream, okay? Napatingin si Azel sa kanyang phone nang mag-vibrate ito. Nang tingnan niya ay ang kaibigan niya ito na nag-text sa kanya na naroon na sa labas ng kondo. Halika na, baby. Sabi niya sa kanyang anak at hinawakan pa ang kamay nito. Hindi na niya ito kinarga pa dahil 5 taong gulang na rin naman ito at malaki na. Nang makalabas sila ng building ay nakita niya na ang kanyang kaibigan na si Jam. Nakangiti ito habang kumakaway pa sa kanila. Ang ganda mo, AZ. Sigurado magugustuhan ka ng partner mo mamaya. Gumisi pa ito sa kanya kaya naman ay inirapan niya ito. Alam mo, ewan ko sa'yo. Sabi niya na lang at tiningnan ang anak na nakatingin sa kaibigan niya. Paano ba naman kasi ay sobrang sexy nito sa suot na pleated dress. Siya naman ay simpleng dress lang ang suot dahil alam niya namang wala siya sa bar para ganoon ang suotin pa. At isa pa, ayaw niyang makita ng kanyang anak na ganoon ang suot niya. Tara na, sabi niya sa kanyang kaibigan at sabay naman na silang pumasok sa sasakyan. Ang kanyang anak naman ay masayang tumitingin sa dinaraanan nila. Palibhasa, minsan lang itong makalabas at kung makakalabas man, sa eskwelahan lang ito. Kaya hindi niya ito masisisi. Meron din po ba akong magiging kalaro doon, tita? Tanong ng bata kay Jam kaya naman ay tumanguri ng kanyang kaibigan. Oo naman, bebe. Pero kung walang mga kids doon, hanap na lang tayo na magiging kalaro mo, okay ba yon? Nakita naman ni Azel na tumango ang kanyang anak at tumagikik pa. Ilang minuto lang ay nakarating na sila sa isang mansyon. Halata rin naman na maraming tao dahil na rin sa mga sasakyan na nasa labas, kaya nag-aalalang tumingin si Azel sa kaibigan. Ano ka ba? Wala namang mangyayaring masama. Sabi nito sa kanya, kaya naman ay nakagat niya ang kanyang panghibabang labi at napabuntong hininga. Alam mo naman kung bakit ayoko sa mga ganitong kaingrading party, di ba? Napapikit si Azel nang maalala ang nangyari sa kanya. Hindi niya pa rin yon makakalimutan bagaman alam niya rin sa sarili niyang ginusto niya ang pangyayaring yon. Ano naman? Hindi sa lahat ng party ay naroon siya. Azi, ilang taon mo na nga siyang hindi nakikita, di ba? Dahil ilang taon na rin akong umiiwas na makipaghalubilo sa maraming tao, Jam. Sabi niya sa kaibigan, tumitig naman ito sa kanya at tumango. Oo na, basta kayo ni Baby Ariana, dito lang kayo sa tabi ko, okay? Walang nagawa si Azel kundi tumango sa sinabi ng kaibigan. Alam niya namang hindi siya nito pababayaan kaya naging komportable siya. Nang makapasok sila sa mansyon ay inilibot ni Azel ang kanyang paningin sa paligid. Nagkakasiyahan ang lahat ng naroon at talaga namang sobrang daming tao. Napahinto lang sila nang huminto ang kaibigan niyang si Jam. Hi girls! Pagbati sa kanila ng isa pa nilang kaibigan, kaya nginitian din ito ni Azel. Nakapit na dress din ito, kaya pansin ang maganda nitong katawan. Nandoon na ang boyfriend ko sa mga guys. Siguro papunta na sila dito ngayon. Sabi nito kaya napatango si Jam. Hindi naman makapaniwala si Azel na totoo talaga na may mga kapares sila. Oh, Azi, akala ko ba sasama mo si Atiana? May pinag-iiwanan ka ba sa kanya? Nagsalubong ang kilay ni Jam at ang laki naman ng mga mata ni Azel nang ma-realize niyang wala na sa tabi niya ang kanyang anak. Nandito lang siya kanina. Sabi niya pa at hindi na mapakali. Oo nga, ako pang hayong kasabay nila. Sabi pa ni Jam na natataranta na rin. Tumulong na rin ang kanilang kaibigan sa paghahanap. Hindi maintindihan ni Azel ang kanyang nararamdaman dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam sa mga oras na yon. Sa kabilang banda ay naroon si Drake habang umiinom ng wine. Nakatingin siya sa mga tao na may kanya-kanyang pinag-uusapan. Iniwan kasi siya roon ng kanyang kaibigan dahil marami rin itong bisita na kailangan kausapin. Hello po! Napatingin si Drake sa batang nasa tabi niya ngayon. Napakaganda ng mga ngiti nito na nawawala pa ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Hindi naman maiwasan ni Drake na mapalingon sa paligid.
Baka kasi ay may nanay ang bata at hinahanap ito. Oh, hello cutie! Sabi niya rin sa bata. Mas lumapit naman ito sa kanya at tinawakan ang kamay niya. Can you give me ice cream po? Sabi po kasi ni Mama na may ice cream dito at hihingi kami. Makulit ang boses ng bata, kaya natawa si Drake. Inilagay niya muna sa mesa ang basong hawak niya at ginulo ang buhok ng bata. Nasaan ba ang mama mo? Nagkibit balikat ang bata kaya nagtaka siya. Hindi mo siya kasama? Tanong niya ulit. Lumingon-lingon naman ang bata sa paligid na para bang may hinahanap. Kasama po, pero po, hinahanap ko po yung ice cream kaya po nandito po ako. Napatulala si Drake sa bata at sa makulit nitong ekspresyon. Hindi niya alam ngunit parang malapit lang ang loob niya sa bata na nakangiti ngayon sa kanya. Gusto mo talaga ng ice cream? How about spaghetti? Tanong niya kaya naman ay tumalon-talon ng bata. Yay! I want spaghetti too! Masayang sabi nito kaya napangiti si Drake habang hila-hila siya ng bata kahit mali naman ang daan na tinatahak nito. Pinagtitinginan din siya ng mga tao ngunit ginitian niya lang ang mga ito. What's your name po? Tanong ng bata sa kanya nang makarating sila sa lugar kung saan naroon ang mga pagkain. Kumuha muna siya ng spaghetti bago sumagot. My name is Drake. Sagot niya rito at ibinigay ang pagkain. Drake? Can I call you Dada Drake po? Nagulat si Drake sa sinabi ng bata. Bumingis-ngis naman ito habang tinitingnan siya. Bakit naman Dada? Wala ka bang Dada? Tanong niya sa bata kaya naman ay umiling ito. Nasaan ba? Tanong niya ulit kaya naman ay tumingin ito sa kanya. I don't know po. Sabi po ni Mama, nagwo-work po si Dada sa malayo at nagpapadala lang po ng money. Sagot naman ng bata sa kanya kahit madaming pagkain ang nasa bibig nito ay nagawa pa nitong sumagot ng maayos. Sure, you can call me Dada. Sagot niya sa bata kaya pumalakpak ito. Napangiti rin si Drake dahil sa maliit nitong kamay na pumapalakpak sa tuwa. Ilang sandali pa ay nagulat si Drake nang may lumapit na babae sa kanila. Nag-aalala ang mukha nito na para bang umiiyak na. Ariana! Tawag pa nito at nilapitan ng bata. Nagulat naman si Drake na makita ang babae. Parang pamilyar kasi ito, maging ang perfume na naaamoy niya mula rito. Mama! Diyos ko kung bata ka, bakit ka ba humiwalay sa akin ha? Alam mo bang kanina ka pa namin hinahanap? Paano kung nawala ka na lang bigla? Paano kung hindi kita nakita? Nakatingin lang si Drake sa babae. Pansin niya ang pag-aalala talaga nito habang yakap-yakap ang anak na ngumunguya pa ng kinakaing spaghetti. Mama, gusto ko lang naman po ng ice cream. Naghanap po ko ng ice cream, Mama. Sagot ng bata sa babae kaya naman ay mas lalo lang itong naiyak. Baby naman eh. Diba sabi ko naman sa'yo na manghihingi tayo? Wala naman ako sinabing ikaw lang yung manghihingi. Sabi pa ng babae kaya humagikik ang bata. Sorry po, Mama. Nakahingi naman po ako eh. Sagot ng bata kaya tiningnan siya ng babae. Nanlalaki ang mata nito habang tinitingnan siya kaya naman ay nagtaka rin siya. Si Dada Drake po nagbigay sa akin ng spaghetti, Mama. Sagot ng bata kaya nagsalubong ang kilay ng babae. Dada? Tiningnan nito ang anak nang nagtataka. Opo, Mama. Sabi po niya okay lang po sa kanya na tawagin ko po siyang Dada. Nakangiting sabi ng bata. Napansin naman ni Drake na umiiwas ng tingin ng babae sa kanya. Di ba po, Dada? Masayang sabi ng bata kaya ngumiti siya rito. Of course. Sagot niya rin sa bata kaya mas ngumiti ito ng malaki. Oh, nandito na pala kayo. Sabay na napatingin si Drake at ang babae nang dumating ang kaibigan niyang nagpa-birthday. Nakangiti ito ng malaki at tumapo ang tingin sa bata. Wala pa nga nagkaanak na agad. Nakita niya pang nagsalubong ang kilay ng babae at alam niyang napansin din yon ng kanyang kaibigan. Joke lang guys. Sabi nito, napansin niya naman ang palihim na pag-iirap ng babae. So, kilala niyo na ba ang isa't isa? Tamang-tama dahil kayo pala ang date ngayong gabi. Nanlaki ang mga mata ni Azel sa narinig at tiningnan ng lalaki na nakatingin na ngayon sa kanya. Hindi siya makapaniwalang makikita niya ulit ito. Enjoy lang kayo ha!
Sabi pa ng nagbe-birthday at umalis na. Umiwas naman ng tingin si Azel sa lalaki at nag-focus na lang sa kanyang anak na kumakain. Tahimik lang sa pagitan nilang dalawa nang biglang magsalita ang lalaki. So, what's your name? Tanong ng lalaki sa kanya kaya naman ay tinignan niya ito. Iniisip ni Azel kung dapat niya bang sabihin ang pangalan niya dahil alam niyang hindi naman siya naaalala ng lalaki. Um, I'm Azel. Sandali pang napatitig ang lalaki sa kanya at tumango. Hi, I'm Drake. Oo nga, ilang ulit nang sinabi ng anak ko. Sabi ni Azel at pinunasan ng bibig ng bata na madaming ketchup. Bakit pala dinala mo siya rito? You see, puro adults ang nandito and this party should be exclusive and only for your adults. Sabi ng lalaki, tinignan naman ito ni Azel bago sinagot. Walang ibang magbabantay sa anak ko at saka pinilit din ako ng mga kaibigan ko. Wala akong magawa kundi isama rin si Ariana rito. Sagot niya sa lalaki kaya naman ay napatango ito. I see. Huwag mo lang alisin ang tingin mo sa kanya. Sobrang liit niya at anumang oras pwede siyang mawala uli. Tumango na lang si Azil at hindi na sumagot. Si Drake naman ay napainom ng wine na nasa mesa lang. Do you want drinks? Tanong ni Drake kay Azil kaya naman ay umiling ang babae. Hindi ako pwedeng uminom dahil nandito ang anak ko. Sagot niya kaya tumango ang lalaki. Okay. Nakita niya ang pagtayo nito kaya naman ay sinundan niya ito ng tingin. May kinuha lang ito at bumalik agad doon. Here's the ice cream! Inilagay ng lalaki ang ice cream sa mesa kaya naman ay masayang-masaya ang anak ni Azel. Yay! Ice cream! Sabi pa nito at sinunggaban ng ice cream na naroon. Narinig naman ni Azel ang pagtawa ng lalaki na para mag-enjoy na enjoy rin nitong tingnan ng batang kumakain ng ice cream. Buti, nakayanan mong maging nanay at tatay sa kanya, no? Tanong ni Drake kay Azel, napatingin naman si Azel sa lalaki. Ha? Nagtatakang sabi ni Azel kaya naman ay tiningnan siya ng lalaki sa mga mata. She told me lately na nagtatrabaho ang tatay niya pero alam kong hindi niya talaga ito nakita. Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya ang totoo? Tanong ng lalaki. Naging seryoso naman ang ekspresyon ni Azel sa tanong nito. Bakit? Sino ka ba? Sarkastikong tanong ni Azel pabalik kaya naman ay nagulat ang lalaki. I didn't mean to. Hindi alam ng tatay ni Ariana na nabuntis niya ako. At kahit nalaman niya pa noon, alam kong wala pa rin siyang pakialam sa amin. Dahil hindi niya naman ako kilala. Sagot niya sa lalaki at tinignan ng anak. Ariana, tama na yan. Uuwi na tayo. Inilayo ni Azel ang ice cream sa kanyang anak. Kaya naman ay nahinto ito sa pagkain. Pero mama, may klase ka pa bukas. Sabi niya pa, kaya sumunod na ang bata sa kanya. Napatingin naman si Drake sa bata na lumingon din sa kanya at kumaway pa kaya ngilitian niya ito. Tumakas ka naman agad sa party, Azzy. Naiwan tuloy yung date mo. Sabi ni Jam kay Azel. Kasalukuyan siyang nasa mini office niya at may inaayos. Ginugulo naman siya ng kanyang kaibigan. Hindi ko gusto doon. Sagot niya pa dito, kaya umismid ang kaibigan niya. Hindi mo ba type ang date mo? Tanong ni Jam sa kanya, kaya nagsalubong ang kilay niya. So type mo. Tanong ulit nito sa kanya, kaya inirapan niya ito. Sus, Azzy, alam ko yung paganyan-ganyan mo eh. Kahit hindi mo aminin, alam kong nagkakapuhan ka kay Drake. Sabi ng kanyang kaibigan kaya naman ay napailing siya. Gwapo nga, pero wala akong balak na makasalamuha yun ulit. Sabi niya sa kaibigan. Pero alam mo, bagay kayo. Sabi ng kaibigan niya sa kanya kaya naman ay napailing siya. Sira. Sabi niya pa kaya naman ay mahina pang tinulak ng kaibigan niya ang kanyang balikat. Pero seryoso, nung pinagbastan ko kayo sa malayo, para kayong pamilya kung titingnan. Pangaasar pa sa kanya ng kaibigan, kaya ay naalala niya ang kanyang anak at ang lalaking yon. Sabihin mo nga sa akin, crush mo yun no? Pangungulit sa kanya ng kaibigan niya kaya todo iling siya. Hindi na tayo bata para sa crush-crush na yan. Ang sabi ko naman sa inyo, uunahin ko ang anak ko. Nagkibit balikat na lang ang kaibigan niya at hindi na nangulit pa. Ilang oras din ang itinagal niya sa opisina niya at napagdesisyonan niyang sunduin ang kanyang anak. Kinder na ito at masaya siyang naiiwan niya na ito nang hindi ito umiiyak. Agad din naman siyang nakarating sa paaralan nito ngunit nagulat lang sa nakita. Wala pa po si Mama, Dada Drake.
Rinig niyang sabi ng kanyang anak sa lalaki na iniiwasan niya. Why did she call you Dada? Nakita niya naman ang isang batang lalaki na masungit na nakatingin sa anak niyang nakangiti pa rin. Kasi Dada ko siya. Masayang sabi ni Rana ngunit nagsusungit pa rin ang batang lalaki. If he is your Dada, then we are related by blood. I don't like you. Sabi ng batang lalaki kaya naman ay nagulat si Azel. Kayo din. Sabi pa ni Drake ngunit hindi siya pinansin ng bata. Nagkasalubong naman ang tingin ni Drake at Azel ngunit agad siyang umiwas at pinuntahan ang kanyang anak. Tara na baby. Sabi niya sa anak ngunit kumuso ito. Sabi po ni Dada kanina bibilan niya po ako ng ice cream. Sabi ng kanyang anak, nilingon niya naman ang lalaki. Bakit ayaw mong sundan ng bata? Tanong ni Azel sa lalaki at umiling naman ito. Matigas ang ulo ng batang yon. Sagot ng lalaki. Eh di umuwi na kayo. Hindi napigilan ni Azel ang sarili na sabihin yon kaya maging siya ay nagulat. Agad niya namang hinila ang anak niya na agad ding sumunod sa kanya. Mama, ibibili pa po ako ni Dada ng ice cream. Sabi ng anak niya. Napasulyap naman si Azel sa lalaki na naroon pa rin at nakatayo. Anak, he is not your Dada. Sabi niya sa anak, halata naman ang pagkagulat ng bata sa sinabi niya. If he is not my Dada po, sino po ang Dada ko? Tanong ng bata sa kanya kaya natigilan siya. Napabuntong hininga naman siya at pinantayan ng kanyang anak. Anak, di ba I already told you na ang Dada mo ay nasa ibang bansa? Napatitig naman sa kanya ang kanyang anak. Halata sa mata ng bata na gusto nito ng aruga ng isang ama. Bakit po yung mga classmate ko po nasa ibang bansa po mga dad nila? Pero nakikita naman po nila, mama. Hindi nakasagot si Azel sa tanong na yun ng kanyang anak. Nanatili lang siyang nakatitig sa mukha nito. Bahagya naman itong napanguso. Hanggat wala pa po ang totoong Dada, si Dada Drake po muna ang Dada ko. Masayang sabi ng bata kaya ay wala nang nagawa pa si Azel. Hinayaan niyang tumakbo ulit ang bata patungo sa lalaki. Nakita niya naman ang bahagyang gulat sa reaksyon ng lalaki, kaya bahagya siyang napayuko nang magtama ang paningin nila. Pagkatapos na ilibre ng lalaki ang kanyang anak ay naroon pa rin si Azel at naghihintay. Nakita niya na papalapit na ang dalawa sa kinaroroonan niya. Kasama pa ang isang batang lalaki na halatang hindi kasundo ng kanyang anak. Pansin niya naman na hawig ang kanyang anak sa lalaki. Mama! Pagtawag pa sa kanya ng kanyang anak na patakbong pumunta sa kanya. Binilhan po ikaw ni Dada Drake ng ice cream. Sabi ng kanyang anak at inilahad sa kanya ang isang korneto. Napatingin naman siya sa lalaki na kunwari ay nakatanaw sa malayo. You know what, anak? You're always so loud. Napatingin si Azel sa batang lalaki na nagrereklamo. Masungit itong tingnan at nakakrus pa ang braso. Hindi naman ah. Sagot din ng kanyang anak. Oo kaya. Bato pabalik ng batang lalaki kaya naman ay ngumuso ang kanyang anak. Let's go na baby. Nasabi niya na lang sa kanyang anak dahil anumang pagkakataon ay pansin niyang bibigay na rin ng bata at sasagutin na ang batang lalaki. Tumingin naman ang kanyang anak sa kanya at pagkatapos ay nilipat ang tingin nito sa lalaking naroon lang at nakatayo. Dada Drake, uwi na po kami! Masayang sabi ng kanyang anak at lumapit pa sa lalaki upang yakapin ito. Napansin naman ni Azel ang pagngiti ng lalaki at kinalupa ang buhok ng kanyang anak. Thanks. Nasabi na lang ni Azel at tumalikod na. Napangisi naman si Drake ng palihim dahil sa pasasalamat ng babae. Sinundan niya pa ito ng tingin at naputol lang yon ang kalabitin siya ng batang sinundo niya. Are you and those girl in a relationship? Tanong nito sa kanya. Masungit pa rin ito at magkasalubong pa talaga ang kilay habang tinatanong yon. How old are you again? Tanong niya sa bata kaya nagtaka ito. I'm turning 6. Sagot pa nito kaya tumango siya. Then you better stick with your toys. Sabi niya rito, narinig niya pa ang pagreklamo nito ngunit hindi niya na ito sinagot pa. Mama, pwede mo po ba akong bantayan sa school bukas? Habang sinusuklayan ni Azel ang buhok ng kanyang anak ay bigla itong nagtanong. Why? Akala ko ba ayaw mo nang nandun ako dahil big girl ka na? Tanong niya sa anak ngunit umiling ito. Kasi po, nandun din ang mama niya mga classmate ko, mama. Kaya gusto ko pong nandun din po kayo.
Mahinang sabi ng kanyang anak kaya naman napangiti siya. Walang problema kay mama yan. Doon lang ako bukas sa labas ng classroom niyo, okay? Masayang tumango ang kanyang anak at pumalakpak pa kaya naman napangiti na rin siya. Lahat ay kaya niyang gawin para sa anak niya. Kinabukasan din, umaga pa lang ay maagang inayusan ni Azel ang kanyang anak at maaga rin silang nakapunta sa paaralan. Pansin niya nga na nandoon lahat ng parents ng mga kaklase ng anak niya. Napaupo naman siya doon sa isang bench nang biglang may maramdaman siyang nakaupo rin sa tabi niya. Good morning! Medyo gulat pa ang reaksyon ni Azel nang makita ang lalaki. Mukhang maganda ang umaga dito dahil nakangiti lang ito. Nandito ka rin pala. Sinabi siguro ni Ariana sa'yo na babantayan mo siya. Sabi ng lalaki sa kanya, medyo umiwas pa siya ng tingin sa lalaki dahil hindi niya ito kayang harapin. O baka naman ay hindi siya nito maalala. Oo. Sagot niya sa lalaki kaya napangiti ito. Kita niya yon sa gilid ng kanyang mata. Parang si Kaden lang. Napatingin si Azel sa lalaki, pansin niya rin ang pagkakahawig ng batang lalaki na masungit sa lalaking kaharap niya ngayon. Ah, mana sa'yo ang anak mo, maghawig kayo. Sabi ni Azel kaya naman ay bahagyag natawa ang lalaki. Sa totoo lang. Sabi ng lalaki sa kanya, nagpipigil ito ng tawa ngunit hindi niya napinansin pa. Pero, pakisabi sana sa kanya na huwag dalasing awayan si Ariana. Emosyonal ang anak ko. Madali lang siyang umiyak. Sabi niya sa lalaki. Anak natin. Kulat na napatingin si Azel sa lalaki. Natawa naman ulit ito sa reaksyon niya. You know, she called me Dada since I saw her in a Kyle's birthday party. Sabi sa kanya ng lalaki kaya bahagya siyang tumango at naalala ang nangyari noong party na pinuntahan niya. Pasensya na nga pala sa nangyari noon. Sabi ni Azel sa lalaki. Bagamat hindi siya makatingin sa mga mata nito ay sincere naman siya sa sinasabi. Bakit? Tanong naman ng lalaki bahagya naman siyang tumingin dito. Pakiramdam ko naging mean ako sa'yo. Ayoko lang kasi talaga na mas maging close pa ang anak ko sa iba. At saka natakot ako sa mga oras na yun dahil akala ko mawawala siya sa akin. Napatitig ang lalaki kay Azel. Hindi niya alam ang magiging reaksyon niya sa sinabi ng babae. Tinitigan niya lang ito hanggang sa mapatango siya. It's fine. And I don't really have the plan to take her away from you. Nagulat na lang ako dahil tinatawag niya akong dada. It seems like she doesn't have one. Sabi ng lalaki, nagdadalawang isip naman na sabihin ni Azel ang totoo. Naalala ko pa rin yung sinabi mong hindi ka pinanagutan ng ama ni Ariana. Wala rin naman akong balak sabihin sa kanya, but I hope you will tell her the truth bago pa siya lumaki. May posibilidad na lumayo ang loob niya sa'yo kung hindi mo sasabihin. Sabi ng lalaki na mas lalong nakapagpatahimik kay Azel. Hindi niya alam ang sasabihin lalo pat mismong ama ng anak niya ang kausap at katabi niya ngayon. Kasalanan ko kung bakit hindi ako pinanagutan. Mahinang sabi ni Azel ngunit tama lang para marinig ng lalaki. Hindi ko sinabi sa kanya na nabuntis ako. Pero alam kong wala naman siyang pakialam dahil aksidente lang ang nangyari. Hindi niya ako kilala para panugutan niya. Napansin ni Azel ang pagdaan ng gulat sa mata ng lalaki. Tipid naman siyang humiti. Kung ikaw ang ama ng anak ko, matatanggap mo pa siya kahit alam mong nabuo siya ng walang magmamahal? Tanong niya sa lalaki. Hindi pa rin ito nakasagot kaya naman ay pilit siyang napangiti. Kaya inako ko lahat ng responsibilidad dahil ayoko masaktan din ang anak ko. Sabi ni Azel. Sabay silang dalawa na napalingon nang makita ang mga batang palabas na. Nakita niya naman ang kanyang anak na malaki ang ngiti habang kasabay naman nito ang masungit na batang sinusundo ng lalaki. What? It's you again? Sabi ng batang lalaki nang makita siya. Tumabi naman sa kanya ang kanyang anak. Kaden. Pagtawag pa ng lalaki sa bata ngunit pinag-cross lang nito ang braso. You told me you're not in a relationship with her, pero nakita ko na naman kayo na magkasama. Masungit itong sabi. Sa pananalita nito ay hindi halatang 5 taong gulang pa lang ito. Hindi ko boyfriend ng dad mo. Sagot ni Azel sa batang lalaki, tinaasan naman siya nito ng kilay. Dad? Nagtatakang tanong ng bata na nakatingin pa kay Drake. Yes, baby? Halata ang pabiro nitong sabi kaya naman ay napakurap-kurap ang batang lalaki. Ew! Sabi pa nito kaya naman ay natawa ang lalaki. Napatingin naman siya rito dahil sa pagtawa nito. Hindi po pala si Dada Drake ang boyfriend mo, Mama?
Nagulat si Azel sa tanong na yon ng kanyang anak. Maging si Drake ay napatingin din sa bata. Sinilip po namin kayong dalawa sa bintana kanina, Mama. Parang ang sweet niyo po ni Tata Drake. Parang kinikilig pa ang kanyang anak sa sinabi. Ariana? Nasabi niya na lang at narinig niya naman ang tawa ni Drake kaya mas nagsalubog lang ang kilay niya. She's so cute. Sabi ng lalaki kaya naman ay inikot ni Azel ang kanyang mata. Tara na anak, uuwi na tayo. Hinila ni Azel ang kanyang anak at narinig niya pa itong nagpaalam sa lalaki ngunit hindi na siya lumingon pa. Naalala niyang hindi niya nga pala dala ang sasakyan dahil sumakay lang siya ng jeep patungo sa paaralan. Paano naman kasi ay ayaw umandad ng sasakyan niya? Mama, pogi naman po si Dada Drake eh. Biglang sabi sa kanya ng kanyang anak. Kasalukuyan silang naghihintay ng masasakyan habang sinabi yon ng kanyang anak. Saan naman natutunan niyan anak? Tanong niya sa anak at tumagikik naman ito. Kay Kaiden po. Sabi niya po maganda ka raw po. Sabi ko naman pogi si Dada Drake. Ay sabi po ni Kaiden, bagay daw ikaw at si Dada. Mahihimigan sa boses ng kanyang anak na masaya ito. Napapikit naman siya dahil sa sobrang pagka-guilty. Gusto niyang sabihin sa kanyang anak ang totoo na ama niya talaga, ang lalaki. Sa kalagitnaan na paghihintay ng jeep ay biglang may pumarada na sasakyan sa harap nila. Bumukas naman ang bintana ng sasakyan at bumungad doon ang bahagyang nakasilip na mukha ng batang si Kaiden. Kaiden! Pagtawag pa ng anak niya sa batang lalaki at umikot naman ang mata ng batang nasa sasakyan. Shut up! Hindi pinansin ni Azel ang pagsasagutan ng dalawang bata at nakatutok lang ang paningin sa lalaking nasa driver's seat ngayon. Kaiden, stop that! Pinagsabihan pa nito ang bata bago ibinaling ang tingin sa kanya. Hey, pwede ko kayong ihatid. Medyo mahina ang sakayan ngayon dahil tanghali na. Pansin ko rin na wala kayong dalang payong. Sabi ng lalaki sa kanya na agad niyang ikinailing. Hindi na, may dadaan ngayon dito. Sabi niya sa lalaki ngunit pinilit siya nito. Alam ko rin naman kung saan kayo nakatira. Sinabi ni Ariana sa akin. Napatingin siya sa kanyang anak na halatang masaya sa pagbigay ng address nila. Ah, hindi, okay lang talaga. Sagot niya sa lalaki. Mama, ang init na po. Napatingin si Azel sa kanyang anak na nagrereklamo na nga kaya ay bumuntong hininga siya. Fine. Ay naku, bata ka talaga. Sabi niya na lang at pumasok sa sasakyan. Sa buong biyahe ay tanging ang mga bata lang na nagbabangayan ang nagpapaingay sa loob. Nandoon si Mami sa bahay. She's probably making a snack for me. Masayang sabi ng batang lalaki. Lumipat pa talaga ito sa backseat para tabihan si Ariana na masaya rin. Si Mama rin palaging gumagawa ng snacks. Sabi naman ng kanyang anak kaya naman ay bahagya siyang napangiti. Marunong din ako. Panghimasok naman ng lalaki sa usapan ng mga bata. Talaga po, Dada? Can you make one for me po? Tanong ng anak niya sa lalaki. Kailan mo ba gusto? Ngayon po. Masayang sabi ni Ariana sa lalaki. Tinignan naman siya ng lalaki sa rear mirror. Okay lang ba? Tanong ng lalaki sa kanya at dahil hindi niya naman mahihindihan ang anak, ay tumago na siya. Imbis na umuwi ay dumiretso sila sa isang mansyon. Sa palagay ni Azel ay bahay yun ni Drake. Malaki ang mansyon na yon na para bang malaking pamilya nakatira. Wow! Narinig niya pang bulong ng kanyang anak. Mas big pa po ang mansyon ni Dada Drake kaysa kay Tito Kyle. Masayang sabi ng anak niya kaya naman ay napatingin din siya sa mansyon. Mami! Nakita ni Azel ang batang lalaki na pumasok na sa mansyon at nagtatakbo pa ito. Nagdadalawang isip pa siya kung papasok ba. You okay? Tanong sa kanya ng lalaki. Nasa tabi ito ng anak niya. Pinagigit na alaman nila ang bata. Hindi ko alam kung dapat ba akong pumasok sa bahay mo. Mahinang natawa si Drake sa sinabi niya. Umiling naman ang lalaki. Walang problema yan. Sabi nito, negate pa sila ng lalaki at nang makapasok sila ay mas humanga lang si Azel. Maging ang anak niya dahil sa magandang disenyo sa loob ng bahay. Inilibot niya pa ang paningin niya hanggang sa magtama ang paningin nila ng isang babae. Halatang pagkagulat nito nang makita siya. Kahit siya ay hindi maitago ang pagkagulat. Drake!
Sa kanya pa rin nakatingin ang babae habang tinatawag nito ang pangalan sa lalaki. Tiningnan din nito ang anak niya na nakangiti lang at tiningnan din si Drake. Hey! Pagtawag din ni Drake. Nawala naman na ngayon ang pagkagulat ng babae at tumaliwalas na ang muka. Si Hazel nga pala at saka si Ariana. Pagpapakilala sa kanila ng lalaki, kaya napatingin ulit si Hazel sa babae. Hello po, ano pong pangalan niyo? Nakangiting tanong ng kanyang anak, kaya tinitigan din ito ng babae. Maya-maya pa, ngumiti ito. I am Kiona. And she's my mom. Sabat ng batang lalaki. Napatango-tango naman ang anak niya. Anong itatawag ko po sa'yo? Tanong ulit ng anak niya na ikinatawa ng mahina ni Drake. You can call me anything you want, sweetie. Sagot ng babae at matamis na ngumiti sa bata. Nawala naman ang ngiti nito nang sa kanya ito tumingin. Feel at home. Sabi nito sa kanya at tumalikod na. Sa pagkakataon na yon, alam ni Hazel na may nalalaman ng babae. Patuloy na silang pumasok sa loob hanggang sa makarating sila sa malaking sala na naroon. Iniwan naman siya ng kanyang anak dahil sumama ito sa batang lalaki habang si Drake naman ay nagpaalam na gagawa ng snack. Kaya naman ay naiwan siya roon na nakaupo sa isang malambot na sofa. Maya-maya pa ay nakita niyang papunta sa kanyang babae. Seryoso itong naglalakad habang nakatingin sa kanya. Hi! Pagbati pa nito, ngunit tango lang ang sagot niya rito. I am not sure if I can tell you this, but I'll tell you anyway. Napatitig si Hazel sa babae hanggang sa makaupo ito. Hindi ko pa rin malimutan na lumabas ka sa hotel room ng kapatid ng asawa ko. Nanlaki ang mata ni Hazel sa sinabi ng babae. Hindi niya naman mapigilan ang sariling magsalita. Hindi ako ang nakita mo. Sabi niya pa sa babae ngunit natawa lang ito. Maaaring iba ka na at hindi na tulad ng dati. But girl, your face was crystal clear back then and I'm 100% sure that it was you. Sabi ng babae sa kanya, hindi naman ito nagsusungit ngunit alam niya ang nais ipahiwatig ng babae base sa mga sinabi nito. Those kid? She's Drake's. Sabi ng babae kaya naman ay nagulat ulit si Hazel. Ano bang pinagsasabi mo? Pinanatili niya ang pagiging kalmado sa boses niya. Mahinhin na natawa ang babae. Nagsasabi ako ng totoo. Mas maraming picture ang nakuha ng bata kay Drake kesa sa'yo. Sabi nito sa kanya, nag-aalala namang napatingin si Hazel sa babae. Kung ano yung mga nalaman mo at mga napansin mo, pakiusap. Huwag mo nang sabihin kay Drake ang totoo. Pagmamakaawa niya sa babae ngunit mas ngumiti ito. Gusto mong lumaki ang anak mo nang walang tatay? Ayaw mong maramdaman ng anak mo ang pagmamahal ng isang ama? Then shame on you. Parang nagagalit na ang tono nito. Hindi mo naiintindihan. Hindi talaga. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong itago ang bata kung alam mo namang kaya niyang panagutan yun. Mahina ang boses ng babae ngunit mahihimigan ang galit. Hindi niyo ako kilala. Hindi mo sigurado. Where's the kids? Nagulat silang dalawa nang biglang sumalpot sa Drake. Naka-apron pa ito habang nakatingin sa kanila. May problema ba? Tanong ng lalaki ngunit agad silang napailing-iling. The kids are in playroom. Sagot ng babae kaya naman ay ngumiti ng kaunti sa kanila si Drake. Kayong dalawa? Tanong ulit ng lalaki. We're getting to know each other, right? Sagot ni Kiona, kaya naman ay napakibit balikat na lang si Drake at bumalik na ulit sa kusina. Tumingin naman ulit ang babae sa kanya at tipid ng ngumiti. But if I were you, sasabihin kong totoo kay Drake at hahayaan kong iparamdam kay Ariana ang pagmamahal ng isang ama. Sabi ng babae, napatitig naman siya rito. Maraming salamat sa concern, pero hindi na kailangan. Tanging sagot niya lang sa babae ngunit patunog lang itong ngumisi. Maya-maya pa bumalik na ang kanilang mga anak. Nakita pa ni Hazel kung paanong sumimangot ang batang lalaki habang nakatingin sa kanyang anak. Mama, where is Tata Drake po? Naramdaman ni Hazel na tumingin ang babae sa kanya. Nagtataka pa ito. Hello kids! Napatingin si Hazel sa lalaki. Bitbit nito mga pagkain na luto niya. May spaghetti, bread at pasta, kaya naman ay masaya ang mga bata. Kain ka na rin, Hazel. Sabi ng lalaki sa kanya ngunit tango lang ang isinagot niya rito.
Hindi niya na rin pinapansin ng babae na alam niyang kanina pa nakatingin sa kanya. Kamusta si Kaden sa school, Ariana? Napatingin si Azel sa babae. Ang anak niya naman ang kinakausap nito. Palagi po siyang masungit sa mga kaklase namin, Tita Kiona. Masungit din po siya sa akin. Pagsumbong ng kanyang anak sa babae, kaya natawa ito. Kinakausap lang ng babae ang anak niya. Napansin niyang tinabihan naman siya ng lalaki na ngayon ay maayos na. Komportable ka ba rito? Tanong ng lalaki sa kanya. Ang tingin nito ay nasa anak niya kaya naman ay napatikim siya. Okay lang naman. Naghihintay na lang ako na magsabi si Ariana kung gusto niya nang umuwi. Sagot niya sa lalaki, kaya tumango ito. Ilang sandali pa silang dalawa na natahimik habang nakikinig lang sa mga bata na nagbabangayan na naman. Kausap din si Kiona. She's always like that. Narinig niyang sabi ng lalaki ngunit na kay Kiona pa rin ang tingin niya. Kung titingnan ng babae ay para pa rin itong dalaga. Maganda rin at balingkinitan. She really love kids kaya masaya siya nang may panganak niya si Kaden. Pansin niya nga ang pagiging masayahin ng babae lalo na nang makita nito ang kanyang anak. Hindi mo pala anak si Kaden? Akala ko, anak mo siya. Magkamukha kasi kayo. Sabi niya sa lalaki kaya natawa ito. Hindi, anak siya ng kuya ko. Sagot naman ng lalaki habang nakatingin na ngayon sa kanya, kaya naman ay kahit naiilangay nilabanan niya ito. Nasaan ba ang kuya mo? Tanong niya rito. Siman siya. Matagal pa siyang makakauwi kaya akong tagatid at sundo kay Kaden. Busy rin si Kiona sa mga bagay-bagay kaya hindi niya magawang hihatid ang anak niya. Sagot sa kanya ng lalaki, napatitig naman siya rito na nakangiti rin sa kanya. Bakit? Tanong nito, matagal pa siya bago sumagot. Sorry. Sabi niya sa lalaki, hindi niya pa kayang sabihin ang katotohanan ni hindi nga nito alam na may anak na buhay at humihinga. Para saan? Umiling lang si Azel sa lalaki. Parang kailangan na ata naming umuwi. Anong oras na rin? Kunwari pa ay tiningnan ni Azel ang orasan ng kanyang relo. Hindi pa naman nagrereklamo si Ariana. Sabi ng lalaki sa kanya, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Dada, Drake, masarap po ang spaghetti! Masayang sabi ng kanyang anak habang kumakain. Napatingin naman si Azel sa pinggan na may spaghetti na nasa harapan niya. Tinikman niya yon. Hindi nga nagkakamali ang anak niya. Tita Kiona, pwede po ba kayo maging friends ni Mama? Gulat na napatingin si Azel sa anak niya at sa reaksyon ng babae. Natatawa ito habang nakatingin sa bata. Friends na kami, baby. Sabi naman ng babae, kaya naman ay napatingin si Azel sa babae na nakangiti ng todo sa kanyang anak. Nilipat din ito ang tingin at tumapo sa kanya. Magkaibigan na kayo? Tanong ni Drake sa kanilang dalawa. Kilala ko na siya dati pa. Mabait siya at maalaga kaya magkaibigan na kami. Sabi ng babae sa kanya kaya naman ay nagtataka siyang napatingin dito. Remember sa hotel, Azel? Sa bar ng hotel. You were partying there and I happened to meet you. Then I saw you with a guy sa isang room. Parang lasing ata ang lalaki noon kaya kayo pumasok sa isang room? Hindi pinahalata ni Azel ang inis. Ang babae naman ay nakangiti na para bang nagkukwento lang ng kwentong pambata. Dahil maging ang mga bata ay nakikinig. Nagpa-party ka pala? Tanong sa kanya ng lalaki kaya naman ay tumango siya. Mahilig ako sa ganyan noon. Sagot niya rito. Hindi niya nasagot ang sinabi ng babae dahil hindi naman talaga sila magkaibigan. At hindi niya ito kilala noon. Nakita niya lang ang babae sa labas ng pintuan ng hotel room. Pagkatapos ng nangyari, it's fine kung hindi mo na maalala, Azel. Mahigit 6 na taon na rin naman ata yun. Sabi ng babae, napakagat naman ng labi si Azel. Really? Rinig niyang bulong ni Drake. Ibig bang sabihin, ang sinamahan mo noon ay ang tatay ni Ariana? Mahinang tanong ng lalaki sa kanya na sakto lang para marinig niya. Ah, oo. Sagot ni Azel sa lalaki. Tinignan naman ng lalaki si Kiona. Kung nakita mo siya, nakita mo rin ba ang mukha ng lalaki? Tanong ni Drake sa babae. Kunwari naman ay napapaisip ito kahit alam naman niya ang totoo. Hindi ko na maalala pero chinita rin yon at gwapo. Sagot ng babae. Mahigpit naman ang pagkakahawak ni Azel sa kutsarang hawak niya. But it's okay. Lumaki ng maayos si Ariana.
Sabi ng babae, nginitan pa siya nito ng matamis. Hindi peke yun ngunit alam niyang binabalaan siya nito. Gabi na nang papauwi na sila. Tulog si Ariana habang nasa bisig ni Azil. Si Drake naman na nagdadrive sa sasakyan. Tulala lang si Azil sa backseat habang malalim ang iniisip. Iniisip niya pa rin ang sinabi ng babae kanina. Okay ka lang? Napatingin si Azil kay Drake, maging ang lalaki ay nag-aalalang tumingin sa kanya. Paano kung malaman mong may anak ka pala nang hindi mo nalalaman? Anong gagawin mo? Nagtataka na pasilip ang lalaki sa kanya sa rear mirror. What do you mean? Tanong ng lalaki kaya naman ay binalik ni Azil ang paningin sa labas. Paano kung tinaguan ka pala ng anak? Tanong niya ulit sa lalaki. Naghihintay siya sa sagot nito ngunit wala siyang nakuhang sagot. Nang lingunin niya ito ay seryoso itong nakatutok sa daan. Sorry, pumasok lang ang tanong na yan sa isip ko. Sabi ni Azel sa lalaki. Itinago mo ba ang anak mo sa tatay niya dahil hindi ka dito pinanagutan? O dahil ayaw mo lang sabihin at natatakot kang hindi ka panagutan? Tanong ng lalaki sa kanya. Seryoso ang boses nito kaya naman ay may parte sa kanyang takot itong sagutin. Takot akong ayaw niya akong panagutan. Sabi niya sa lalaki. Tiningnan siya nito sa rear mirror ngunit agad siyang umiwas ng tingin. Sa parte ko, kung ako yung tinaguan ng anak, I will get mad. I will get mad kasi kahit hindi ginusto na mabuntis, kaya ko pa rin namang panagutan. Sabi ni Drake sa kanya, naiintindihan niya ang lalaki ngunit kaba pa rin at takot na nagahari sa kalooban niya. Dito na lang kami. Sabi ni Azel, makikita na mula roon ang kondo nila kaya naman ay hininto na ni Drake ang sasakyan. Gigisingin niya pa sana ang kanyang anak ngunit pinigilan siya ng lalaki. Bubuhatin ko na lang siya para tuloy-tuloy na ang tulog niya. Sabi ng lalaki sa kanya, hinayaan naman niya itong bumaba at pagbuksan sila ng sasakyan. Dahan-dahan itong kinuha ang bata at kinarga. Tulog na tulog talaga siya. Sabi ng lalaki habang karga ang bata. Habang nakasunod si Azil ay hindi niya mapigilang mapatingin sa lalaki at sa kanyang anak. Maraming salamat. Sabi niya pa rito nang mailagay na ng lalaki ang bata. Napatingin naman ang lalaki sa kanya. You're welcome. Nilingon pa ulit nito ang bata. You know what? Hanggang ang loob ko sa kanya. Pagtutukoy ng lalaki sa bata, kaya napatingin din si Azil sa kanyang anak. She's friendly. Sagot niya sa lalaki na sinang-ayunan naman ito. So, paano? Uuwi na ako. Sabi ng lalaki sa kanya. Matagal naman siyang napatitig dito bago tumango. Nagdadalawang isip na siya ngayon kung sasabihin niya ba sa lalaki ang katotohanan. Tatalikod na sana ang lalaki nang tawagin niya ito. Why? Tanong ng lalaki, nakatingin ito sa kanya ngayon at naghihintay sa sasabihin niya. Mag-ingat ka. Sabi niya na lang kaya naman ay ngumiti ang lalaki sa kanya at lumabas na ng kanilang kondo. Nakahinga naman ng maluwag si Azil at napaupo na lang sa sofa na naroon habang nakahawak sa kanyang ulo. Kinabukasan ay ganon pa rin ang ginawa ni Azil. Hinahatid niya ang anak at hinihintay na matapos ito. Ganoon din si Drake na naroon para hintayin ang pamangkin. Pagtapos ng klase ay nililibre naman ng lalaki si Ariana ng isang ice cream palagi. Salamat. Sabi niya sa lalaki nang ihatid sila nito pa uwi. You're welcome, Azil. Sagot din ng lalaki sa kanya at umalis na ito. Tiningnan niya naman ang kanyang anak nang bigla nitong hinawakan ng laylayan ng damit niya. Mama, sana si Dada Drake na lang po ang papa ko. Sabi ng kanyang anak kaya napakagat siya sa kanyang labi at pumuntong hininga. Pinantayan niya naman ang kanyang anak. Paano kung sabihin ko sa yung siya nga ang dada mo? Tanong niya sa anak at pansin niya naman ang pagliwanag ng mga mata nito. Sasaya po ko kapag siya ang dada ko, mama. Halata nga sa mukha ng kanyang anak na masaya ito na para bang kumikinang sa tuwa mga mata nang sabihin yon. Sa ilang araw na pagkikita nila ng lalaki sa paaralan ng kanyang anak ay sa tuwing tinitignan niya ito ay hindi mapigilan ni Azel ang makonsensya. Alam niyang may karapatan kasing malaman ng lalaki ang katotohanan. Importante ba talaga ang lakad mo? Tanong sa kanya ni Jam. Pinuntahan niya kasi ito para humingi ng papor. Hindi ko pwedeng isama si Ariana doon. Sagot niya naman sa kaibigan. Alam niyang nagtataka ito.
Okay lang naman sa akin na bantayan pansamantala si Baby Ariana. Pero saan ka muna pupunta? Hindi mo lang ba sasabihin sa akin? Tanong ng kanyang kaibigan, kaya naman ay napapikit siya ng mariin. Si Jam ang kaibigan niyang pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng bagay. Ito rin ang unang nakaalam sa pagbubuntis niya noon, kaya naman ay pinili niyang sabihin. Nakita ko na ang ama ng anak ko at kailangan ko siyang makausap. Nanlaki ang mata ng kaibigan niya. You mean okay na sa'yo na malaman ng tatay ni Ariana ang totoo na tinago mo siya? Tumango si Azel sa tanong ng kanyang kaibigan. Halata sa babae na hindi pa rin ito makapaniwala. My God! Okay, sure, pupuntahan ko si Ariana sa kondo nyo as soon as possible para mapuntahan mo na ang tatay niya. Napangiti si Azel at nagpasalamat sa kaibigan. Agad naman din siyang dumiretso sa bahay kung saan sila dinala ni Drake noong nakaraan. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang asawa ng kuya nito. So you came back? What brought you here? Tanong nito, kaya naman ay napatingin siya sa paligid. Tinitingnan kung naroon ba si Drake. Hindi naman talaga dito nakatira si Drake if siya ang hinahanap mo. Oh wait, you already changed your mind? Tanong ng babae. Nag-cross pa ito ng braso habang naroon sa harapan niya. Kailangan kong sabihin sa kanyang totoo. Mabuti naman at naisipan mo yan. Sabi ng babae at inilabas ang phone nito. Tatawagan ko siya at papupuntahin ko rito kasi it will be hassle for you to go there. Malayo pa naman. Sabi ng babae kaya naman ay nanlaki ang mata niya at mas lalo lang siyang kinabahan. Hindi na kailangan. Ako ang pupunta. No, no. Pwede kang pumasok habang naghihintay. Ngunit hindi gumalaw si Azel doon at nanatili lang na naghihintay kung makakapunta ba ito sa mansyon. That's good. Asa, please. Sabi ng babae at ibinaba na ang linya. Nilingon naman siya ulit ng babae at nginitian. Uuwi na lang ako. No, walang uuwi. Drake is on his way here at kailangan mong harapin siya at sabihin ang katotohanan dahil may karapatan siyang malaman ng totoo. Sabi ng babae sa kanya, napatitig naman siya rito. Kaya nga sasabihin ko dahil may karapatan din siya sa anak ko. Sabi niya sa babae kaya ngumisi ito at ginabayan siya papunta sa sala. Alam mo, alam kong nararamdaman ni Drake na dumadaloy ang dugo niya sa anak mo. Naghihintay lang siya na sabihin mo ang totoo. Sabi ng babae, kaya napakurap siya. Anong sabi mo? Tanong niya ulit, bigla kasing hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Drake is smart, marunong din makiramdam. Kung ayaw mong sabihin ay gagawa siya ng paraan para malaman ang katotohanan, kaya sana naman, maging honest ka ngayon. Kung ano na ang napagdesisyonan mo, sana hindi na mauulit at hindi na mababago. Sabi ng babae, mahinang tumango si Azel. Maya-maya pa ay may naririnig na silang busina ng sasakyan, kaya nagkatinginan sila. Alam ba niyang nandito ako ngayon? Tanong niya sa babae at umiling naman ito. Ang sabi ko lang ay may naghahanap pero I didn't tell him your name. Sagot sa kanya ng babae. Nang tumingin si Azel sa pintuan, ay nanlaki lang ang mata niya nang makita ang lalaki. Magulong buhok nito na halatang nagmamadali. Ano ba kasi yun? Sabi pa ng lalaki na kinakatipa ang ulo. Hindi pa siya nito napansin kaya naman nang makita siya nito ay agad itong nagulat. Azel, bakit ka nandito? Tanong nito sa kanya kaya naman ay napayuko siya. Dahil may sasabihin siya. Nanlaki ang mata ni Azel nang unahan siya ni Kiona. Agad naman silang tinalikuran bago pa siya magalit sa babae. Dahil sa labis na inis ay napapikit na lang siya. May sasabihin ka? Tanong ng lalaki sa kanya at agad naman siyang tumango. Kahit kinakabahan ay nilakasan niya ang kanyang loob, alang-alang sa anak niya. What is it? Hindi mawari ni Azel kung seryoso ba ang lalaki o naghihintay lang ng sagot niya, kaya bumuntong hininga siya. Si Ariana. Nakatitig lang ang lalaki sa kanya, naghihintay sa susunod niyang sasabihin. I've already found her father. Nanlaki ang mga mata ng lalaki na naghihintay pa rin sa sasabihin niya. Kaya lumakas ang kabog ng dibdib ni Azel. Sinong ama niya? Matagal ko nang gusto itanong sa iyo pero... Ikaw. Natigilan ng lalaki sa sinabi ni Azel. Napatitig ito sa kanya na para bang hindi makapaniwala sa mga pinagsasasabi niya. Okay, alam kong Dada ang tawag ni Azel sa akin dahil wala siyang tatay. I understand. Nakagat ni Azel ang kanyang lawi para pigilan ang kanyang pagiyak.
Sa pagkakataong yon, ay nararamdaman niyang hindi aakuin ng lalaki ang anak niya. Ang ibig kong sabihin, tugo mo rin siya, Drake. Your own flesh and blood. Napatitig si Drake sa kanya, kaya nilabanan niya yon. Pakiramdam niya ay kinikilates siya ng lalaki kung normal pa ba siya o nababaliw na. Totoo ang sinasabi ko. Alam ko mahirap paniwalaan dahil wala ka naman sa mata ng pag-iisip noong mangyari yon. Naihilamos ni Azil ang kanyang kamay sa kanyang muka. Alam niyang ganito ang mangyayari. I know. I just waited for you to say the truth. Nanlaki ang mga mata ni Azil nang sabihin yun ng lalaki at hindi siya makapaniwala dito. Nakikita niya ang galit sa mata nito na ikinakatakot niya. You have your reasons but you still kept her away from me. Hindi ko alam na buntis ka. At hindi rin kita kilala pero alam ko mga ginagawa ko nung gabing yun, Azil. Sabi ng lalaki sa kanya, namumula ito dahil sa galit. The moment I saw Rihanna, alam kong anak ko siya. Lalo na nung sinabi niyang hindi niya pa nakikita ang ama niya. At mas lalo na noong nakita kita. Alam kong alam mo rin na ako yung lalaki na kasama mo nung gabing yun. Sabi ni Drake kaya naman inapayuko si Azil. I'm so sorry. Takot lang ako. Nakintuwag ako. Sabi niya sa lalaki, kaya naman ay patunog itong tumawa. Kaya kong buhayin si Ariana, Azil. Kahit pa sasabihin mong hindi kita kilala noong mga panahong yun at walang pagmamahal sa pagbuo sa kanya. Buo ang puso kong buhayin at panagutan kayo. Unti-unting nasilayan ni Azil ang luha na nagbabadyang tumulo mula sa mga mata ni Drake, kaya umiwas siya ng tingin. 6 na taon. 6 na taon mo siyang tinago sa akin. Wala akong kalam-alam. Sabi pa ulit ng lalaki sa kanya, kaya mas lalo lang siyang napayuko. Ngayon na nakumpirma ko na ang totoo, hayaan mong sa akin manirahan si Ariana. Agad na napatingin si Azal sa sinabi ng lalaki. Seryoso ito sa sinabi at halata pa rin ng pag-aalab ng galit sa mga mata nito. Ni hindi niya makita ang dating Drake dito. Ano? Hindi niya makapaniwalang sabi, kaya tinignan siya ng lalaki. 6 na taon mo siyang tinago sa akin. Wala ba akong karapatang gawin to ngayon? Tanong ng lalaki sa kanya, namumula mga mata ng lalaki nang sabihin yon. Hindi. Hindi pwede. Hahanapin ako ng anak ko. Sabi niya sa lalaki na ikinailing nito. 6 na taon bago ko siya ibabalik sa'yo. Ipapaintindi ko yun sa bata. Ama ako ni Ariana, Azil. Kaya may karapatan din ako sa kanya. Wala ka rin karapatang magalit dahil lalayo mo siya sa akin. Kung tutusin, ako dapat na magalit sa'yo pero tingnan mo, na hindi kita pinagbuhatan ng kamay o nung anuman. Naiiyak na ngayon si Azil dahil sa sinabi ng lalaki. Ipinagpasalamat niyang hindi siya sinaktan ng lalaki at kinausap lang siya nito ng masinsinan kahit alam niyang galit ito. Kukunin ko siya sa susunod na linggo, kaya magpaalam ka na sa kanya. Tumayo ang lalaki at lumabas na kaya naman ay naiwan siya roon na tulala. Maya-maya pa ay lumabas si Kiona. Halatang nakikinig ito. Umupo naman ito sa sopa na nasa harap niya. Hinawakan ang kamay niyang nanginginig. Alam kong hindi okay ngayon pero kilala ko si Drake. Kakainin niya mga sinabi niya. Napatitig si Azel sa babae. Maya-maya pa ay umagos ang luha mula sa mga mata niya. Hinatid din siya ng babae pa uwi sa kanyang kondo at doon ay binuhos niya ang mga luha na naroon. Habang umiiyak siya ay napansin niya ang pintuan na nakabukas at nakita niya roon ang kanyang anak. Pati na rin si Jam. Mama, why po ikaw umiiyak? Inosenteng tanong ng bata at pinuntahan siya. Sinilip pa siya nito kaya naman ay agad niyang pinahid ang mga mata niya. Napuwing lang ako, baby. Sagot niya sa anak na hindi naman na nagsalita pa. Napuwing pero rinig na rinig mula sa kwarto ni Ariana yung iyak mo. Nagising na ang bata eh. Sabi sa kanya ng kanyang kaibigan na nakaupo na ngayon sa tabi niya. Si Ariana naman ay niyakap siya. Baby, ako na bahala kay mama mo ha. Bumalik ka na sa kwarto para matulog. Gumuso ang bata at pumunta na sa kwarto nito. Tinignan naman siya ng kanyang kaibigan ngayon, kaya naman ay gumiti siya rito. Sorry. Sabi niya, niyakap naman siya ng kanyang kaibigan. Shh, it's fine. Hindi ko alam kung ano naging pag-uusap niyo pero okay lang, Azel. Sabi ng kaibigan niya sa kanya kaya naman ay mas sumagulgol siya. Kukunin niya sa akin si Ariana dahil pinagkait ko siya sa kanya ng 6 na taon.
Umiiyak niyang sabi, pinatahan naman siya ng kanyang kaibigan. Naiintindihan kita kung bakit ganyan ang naging reaksyon mo ngayon, Azel. Pero mas naiintindihan ko ang ama ni Ariana dahil hindi mo sa kanya sinabi noon na buntis ka. Malumanay na sabi sa kanya ng kanyang kaibigan. Agad niya namang pinahid ang mga luha niya at umupo ng maayos. Pagbigyan mo siya kung ano gusto niya mangyari. Alam ko namang hindi niya ilalayo sa iyo ang bata. Mama, saan po tayo pupunta? Bakit po may mga bag po tayong dala? May pupuntahan po ba tayo? Sunod-sunod na tanong ng kanyang anak sa kanya. Malungkot man si Azel. Pinilit niyang ngumiti at ipiniliwanag na pansamantala muna itong maninirahan kay Dada Drake. Ang ama ng bata. Napaawa ang bibig ng bata sa tuwa. Halatang sabik na sabik kita sa ama. Masaya ang bata sa ideyang makakasama si Dada Drake. Ngunit agad ding nalungkot nang marinig na hindi mo nasasama ang kanyang ina. Pero hindi mo nasasama si Mama, ha? Tanong ni Azil habang pinipigilan ng luha. Tinitigan siya ng bata. Parang sinusuri kung totoo ang sinasabi nito. Kailan mo po ko kukunin kay Dada Drake? Tanong pa ng bata, mahigpit na niyakap ni Azil ang anak. Kukunin kita agad, baby. Pangako niya habang naglalakad na sila patungo sa sasakyan ni Drake na noon ay paparating na. Masayang sumalubong ang bata kay Drake. Dada Drake! Sigaw nito habang niyakap siya. Napangiti si Azel sa nakitang tagpo. Alam niyang sabik din si Drake sa kanilang anak. Nilapitan siya ni Drake at seryosong tumango. Please, take care of her. Pakiusap ni Azel at sinagot niya itong, I will. Ipinasa ni Azel ang bagay kay Drake habang papasok ang bata sa sasakyan. Tinanong pa siya nito. Mama, ayaw mo po ba talaga sumama? Napailing lang si Azel at sinabing, maging good girl ka kay dada mo, ha? Yumakap siya ng mahigpit sa anak habang pinipigilan ang luha. Mama, hihintayin ko po ikaw, ha? Masayang paalala ng anak, kaya kahit masakit, napangiti pa rin si Azel. Umalis na ang sasakyan. Naiwan siyang nakatanaw habang unti-unti itong nawawala sa kanyang paningin. Dito na tuluyang bumagsak ang kanyang luha. Lumipas ang 2 linggo at hindi pa rin nakikita ni Azel ang anak. Isang umaga, nagising siya dahil sa tila pamilyar na boses. Mama, gumising ka na po! Sigurado siyang guni-guni lang yon, gaya ng dati. Ngunit nang idilat niya ang mga mata, nandun nga ang kanyang anak. Nagulat siya. Mama, I miss you po! Sabi ng anak habang hinahalikan siya sa pisngi. Hindi makapaniwala si Azel. Ayan na, anak. Tawag niya. Maya-maya narinig niya rin ang boses ni Drake na nasa loob ng bahay. Taples pa ito kaya dali-dali siyang umiwas ng tingin. Dada, dad ka na po ba mag-cook? Tanong ng bata. Hindi sumagot si Drake pero tila tumango ito. Naganyaya si Drake ng kakain na. Kaya naman napilitang bumangon si Azel habang hila-hila ng anak papunta sa sala. Hawak pa rin ang pagkalito sa puso't isipan. Habang kumakain, masiglang nagkukwento si Ariana habang sina Azel at Drake ay tahimik lang. Kaya ayun po, Mama. Sabi ni Dada dito muna siya. Naguguluhan si Azel kaya hindi na mapigilang tanungin si Drake. Bakit nandito ka? Bawal ba? Balik tanong ni Drake. Pinaliwanag ni Azel na akala niya ay matagal pa bago ito bumalik. Tahimik si Drake sa ilang sandali, saka ngumiti. Makulit si Ariana. Ayokong maging masamang ama sa kanya na ipagkakait sa kanya ang mama niya. Napayuko si Azel, tila tinamaan sa sinabi ng lalaki. I'm sorry. Bulong niya, ngunit ngumiti si Drake at sinabing, It's all fine now. Naiintindihan na kita. Tumingin si Azel sa lalaki at nagulat sa sumunod na tanong nito. Kaya, pwede bang hayaan mo akong dalawin kayong maging ako rito? Nanlaki ang mata ni Azel. Ramdam niya ang sinseridad ni Drake kaya sa huli, buong puso siyang tumango. Simula noon ay araw-araw na dumadalaw si Drake kay Azel at kay Ariana. Ginampanan nito ang pagiging tatay kay Ariana at ang paniligaw sa kanya. Hindi nagtagal, ay sinagot niya ang lalaki. At doon ay naging masaya at naging kompleto ang kanilang pamilya. Wakas! If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!